Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakatayo si Amara sa harap ng mesa ni binibining Jessica, pilit pang inuunawa ang mga katatapos lamang niyang marinig. Si Jessica, ang HR manager ng Venture and Corporation, ay nakangiting magiliw mula sa likod ng kanyang maayos na mesa. Simula sa susunod na buwan, mapopromote ka bilang senior associate, sabi ni Jessica sa magaan, ngunit propesyonal na tinig habang iniusog ang opisyal na liham patungo sa kanya. Ang desisyong ito ay bunga ng iyong tuloy-tuloy na kontribusyon at mahusay na pagganap sa iba't ibang mahahalagang proyekto. Binabati kita, Amara. Napakurap si Amara, halatang nabigla. Ako po. Maraming salamat. Hindi ko po talaga ito inaasahan. Karapat-dapat ka rito, simpleng tugon ni Jessica. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Amara sa lugar ng kanilang team. Si John ang unang nakapansin sa sobre na hawak niya, at ilang sandali lamang ay nagtipon na sa paligid niya ang iba pa nilang kasamahan. Binabati kita, Amara. Nakangiting sabi ni John habang marahang tinapik ang kanyang balikat. Deserve mo ito. Sa totoo lang, karamihan sa mahahalagang ideya sa mga huli nating proyekto ay nagmula sa iyo. Talagang ipinagmamalaki kita. Sa wakas, nabigyan ka rin ng pagkilala. Dagdag ni Miriam na may masayang ngiti. Matagal na dapat itong nangyari. Mahinhing humiti si Amara, tila naiilang sa dami ng atensyon. Maraming salamat. Pero sa totoo lang, bunga ito ng sama-samang pagtutulungan. Hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Magaan na nagtawanan ang grupo at nanatiling masigla at masaya ang paligid. Sa kabilang dulo ng pasilyo, kararating lamang nina Maxwell at Bert mula sa isang pulong nang mapansin nila ang maliit na grupong nakapalibot kay Amara. Mukhang na-promote si Ginang Cruz, komento ni Bert sa magaan na tono, bagaman may bahagyang iting sumilay sa kanyang labi. Mabuti naman para sa kanya. Saglit na napatitig si Maxwell kay Amara. Sa paraan ng pagngiti nito habang napapalibutan ng kanyang mga kasamahan. Bago niya pilit ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Bahagyang tumigas ang kanyang panga. Napansin ni Bert ang bahagyang tensyon sa kanyang reaksyon, kaya napatingin ito sa kanya. Mauna ka na sa opisina mo, Maxwell. Susunod na lang ako maya-maya. Hindi na naghintay pa ng sagot si Bert at agad na lumapit sa grupo. Amara, magiliw niyang tawag paglapit sa dalaga habang iniaabot ang kanyang kamay. Binabati kita. Talagang pinaghirapan mo ito. Seryoso. Bago pa man makapag-react si Amara, marahan siyang niyakap ni Bert. Isang maikli ngunit natural na yakap. Yaong uri ng kilos na tila simpleng pakikiisa sa kasiyahan kaysa anumang ibang kahulugan. Mula sa kabilang bahagi ng silid, malinaw na nakita ni Maxwell ang lahat. Ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Ang paraan ng pananatili ng kamay ni Bert ng ilang segundong mas matagal kaysa nararapat. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya habang mariing tumigas ang kanyang panga. Wala siyang sinabi. Bigla lamang siyang pumihit at dumiretso sa kanyang opisina, saka isinara ang pinto ng mas malakas kaysa kinakailangan. Halos hindi na maalala ni Amara kung paano siya nakalabas ng korte. Ilang oras siyang nakaupo roon, nakikinig sa abogado ng dati niyang asawa, habang inilalarawan siya na tila isang estranghero sa sarili niyang anak. Ilang oras niyang pinipigilang manginig sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang mga kamay hanggang sa sumakit ang kanyang mga buko. Sa huli, wala ring naging saysay na dinaluhan niya ang lahat ng ipinag-utos na therapy session at sinunod ang bawat proseso ng tama. Nanalo pa rin si Ethan. Buong kustodya ng bata ang iginawad dito. At siya, natalo. Mahigpit ngunit mahinahong nakapatong ang kamay ni Miranda sa kanyang balikat habang palabas sila ng gusali ng hukuman, ngunit halos wala nang pumapasok na salita sa isip ni Amara. Pakiramdam niya ay napakalabo ng paligid na para bang naglalakad siya sa ilalim ng tubig. Ang hindi niya napansin ay ang pares ng matang nakamasid sa kanya mula sa kabilang dulo ng pasilyong nababalutan ng marmol.
Nakatayo si Maxwell Escudero sa tabi ni Bert. Pansamantalang na isang tabi ang usapan nila tungkol sa isang corporate lawyer nang makita niyang dumaan si Amara. Maputla, naninigas ang tindig at bakas ang matinding pagod sa mga mata nito. Sinundan ni Bert ang direksyon ng kanyang tingin. Sige ng Cruz iyon, hindi ba? Hindi agad sumagot si Maxwell. Amara Cruz. Bakit siya narito? Alamin mo kung bakit siya nasa korte, saad niya sa huli, maikli at malamig ang tono. Tumaas ang isang kilay ni Bert habang may mapanuksong ngiti sa labi. Mula kailan ka pa naging ganon ka-interesado sa mga empleyado mo? Hindi ako interesado, patag na sagot ni Maxwell. Pero hindi ko hahayaang madamay ang kumpanya sa anumang maaaring makasira rito. Ah, ganon ba? Pahabang tugon ni Bert na halatang hindi kumbinsido. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan. Hindi na siya pinansin ni Maxwell. Ngunit kahit matagal nang mawala si Amara sa kanyang paningin, hindi pa rin siya lubusang maalis sa isip niya. Kinabukasan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Amara sa ibabaw ng kanyang mesa. Agad niya itong dinampot nang hindi man lamang tinitingnan ang screen at itinapat sa kanyang tainga. Hello? Hi, Mommy. Si Lucas ito, Mommy. Kaagad na sumikip ang kanyang dibdib. Pinilit niyang gawing magaan ang tono ng kanyang boses. Hey, sweetheart. Kumusta ka? Saglit na nag-atubili si Lucas. Mommy. Sabi ni Daddy, ipapadala niya raw ako sa boarding school. Sa ibang bansa. Parang biglang bumagsak ang sikmura ni Amara. Sa ibang bansa. Napakalayo. Kailan? Malapit na, mahina nitong sagot. Sabi niya, mas makabubuti raw iyon para sa akin. Pero ayokong umalis, Mommy. Napasara ang lalamunan ni Amara. Gusto niyang sabihin dito na aayusin niya ang lahat. Napipigilan niya ito. Ngunit hindi niya magawa. Hindi sa pagkakataong ito. Mahal na mahal kita, Lucas, pilit niyang nasabi habang basag ang kanyang tinig. Huwag mong kakalimutan iyon, anak. Pagsapit ng pagtatapos ng tawag, nanginginig na ang mga kamay ni Amara. Naglakad siya sa opisina na tila wala sa sarili, halos hindi napapansin ang mga taong nadaraanan hanggang sa marating niya ang elevator. Mariin niyang pinindot ang buton, higit sa kinakailangan ang lakas ng pagkakadampi ng kanyang daliri rito. Pagbukas ng mga pinto, agad siyang pumasok. Ngunit bumangga siya sa isang matipunong katawan. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanya nang mawalan siya ng balanse, ngunit bago pa siya tuluyang matumba, mabilis na pumalibot ang isang matatag na braso sa kanyang baywang upang alalayan siya. Si Maxwell. Biglang napaangat ang kanyang ulo at sa loob ng isang iglap ay nagtama ang kanilang mga mata. Sobrang lapit na para bang nakikita niya ang sariling refleksyon sa malamig at madilim nitong titik. Tila biglang lumiit ang mundo hanggang sa iisang puntong iyon lamang. Ang matatag nitong kamay sa kanyang baywang, ang malapad nitong pangangatawang tila sumasanggalang sa kanya sa masikip na espasyo ng elevator. Ngunit kasing bilis na nangyari, agad din siyang lumayo. Umatras siya patungo sa pinakasulok na para bang mabubura ng distansya ang kung anumang namagitan sa kanila sa ilang segundong iyon. Ginang Cruz? Ayos ka lang ba? Basag ni Bert sa katahimikan, may halong pag-aalala at pagtataka ang tinig nito. Hindi sumagot si Amara. Saglit na nilingon ni Maxwell si Bert at bahagyang ikiniling ang ulo. Isang tahimik na utos. Umalis ka. Agad iyong naunawaan ni Bert. Okay. Ako na lang muna. Mauuna na ako. Pagkalabas ni Bert, pinindot ni Maxwell ang close button bago muling pinindot ang isa pang palapag. Rooftop. Sa refleksyon ng salamin sa elevator, nakita niyang dahan-dahang naupo si Amara sa sahig. Yakap ang sariling mga tuhod habang tuluyan nang tumulo ang kanyang mga luha. Nang huminto ang elevator at bumukas ang mga pinto, humarap si Maxwell sa kanya. Lumabas ka, mahina ngunit mariing sabi niya. Kailangan mo ng hangin. Hindi gumalaw si Amara. Lumapit si Maxwell at, sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan ang kamay ni Amara. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito, ngunit hindi marahas habang marahan niya itong itinayong muli. Tahimik lamang siyang sumunod habang inilalabas siya nito patungo sa bukas na rooftop. Malamig na humahampas ang hangin sa kanilang balat, ngunit kahit paano'y nakapagpapalinaw iyon ng pakiramdam.
Unti-unting binitiwan ni Maxwell ang kanyang kamay. Ilabas mo lang, Ginang Cruz, mababa ngunit matatag niyang sabi. Umiyak ka. Sumigaw ka. Kahit ano pang kailangan mong gawin. Gawin mo rito. Saglit lamang nananatiling nakatayo si Amara, nanginginig ang buong katawan. Pagkatapos ay tuluyan ng bumigay ang lahat ng pagpipigil niya. Napahiyaw si Amara. Isang hilaw at puno ng sakit na sigaw. Parang lahat ng buwang kinimkim niyang paghihirap ay sabay-sabay na kumawala. Bago siya tuluyang napahagulgol. Nanginginig ang buo niyang katawan habang ang tunog ng kanyang pag-iyak ay marahas na umaalingaw-ngao sa tahimik na hangin ang tanghaling iyon. Hindi lamang iyon simpleng dalamhati. Isa rin iyong matinding pagkadismaya. Lumaban siya. Ibinigay niya ang lahat. Pinilit niyang makuha ang bawat maliit na pagkakataon at sinunod ang bawat hinihingi ng korte at ng mga therapist. Ngunit sa huli, nabigo pa rin siya. Nabigong maprotektahan si Lucas. Nabigong mapanatili itong malapit sa kanya. Unti-unting winasak ng kaisipang iyon ang kanyang loob, hanggang sa maramdaman niyang napakaliit at napakahina niya. Natila kahit anong gawin niya ay hindi kailanman magiging sapat. At nanatili lamang si Maxwell sa tabi niya. Tahimik ngunit matatag. Isang sandigang hindi niya alam na kailangan pala niya. Mariing tumigas ang panga ni Maxwell habang muling sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Bert noong nakaraang gabi. Nasa korte pala si Amara dahil ipinaglalaban niya ang kustodya ng kanyang anak. Lumalaban. At natatalo. Hindi itinago ni Bert ang mga detalye. Kung paanong minsan nang itinuring na hindi karapat-dapat si Amara matapos ang insidente ng sleeping pills. Kung paano niya pilit ibinangon muli ang sarili, dumaan sa therapy, at sinunod ang bawat hinihingi ng korte. Ngunit sa kabila ng lahat, ang dati pa rin niyang asawa ang umalis na may buong kustodya ng bata. May kasama itong mamahaling abogado na dinaig siya sa bawat pagkakataon. Napatingin si Maxwell kay Amara. Sa nanginginig nitong mga balikat, sa tuluyang pagbagsak ng lahat ng depensang pilit nitong pinanghahawakan. At sa mga dahilang ayaw niyang pag-isipan, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi mo problema ito, Escudero. Hindi mo siya problema. Ngunit hindi niya mapaniwala ang sarili sa isipin na iyon. Dahil sa ilalim ng lahat ng itinayo niyang distansya at mahigpit na mga hangganan, hindi niya maitanggi ang pait na unti-unting sumisikip sa kanya. Nakalabas si Amara mula sa sarili nitong impyerno, ginawa ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Sinunod ang bawat utos, ngunit nawala pa rin ang tanging bagay na buong lakas niyang ipinaglalaban at pinoprotektahan. At kinamumuhian niya kung gaano siya naapektuhan noon. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa, sumira sa katahimikan. Mensahe mula kay Bert. May meeting tayo in an hour. Kailangan na nating umalis in 5 minutes. Sandaling tinitigan ni Maxwell ang screen bago siya nag-type ng maikling sagot. Ipagpaliban muna ang pagpupulong. Hindi maganda ang aking pakiramdam. Hindi iyon totoo, ayos na ayos siya. Ngunit ang iwan si Amara sa ganoong kalagayan. Durog na durog at mag-isang nakaupo sa rooftop. Ay mas mabigat pa sa anumang magiging kapalit ng pagkansela ng pulong. Muli niyang ibinalik ang cellphone sa bulsa saka dahan-dahang huminga ng malalim. Pilit inaayos ang sarili sa paraang nakasanayan na niya. Hindi ito tungkol sa kanya. Tungkol lang ito sa pagpapanatiling maayos ng isang empleyado. Iyon lang. Isang kasinungalingan. Ngunit paulit-ulit niya pa ring ipinilit paniwalaan. Makalipas ang tila kalahating oras, dahan-dahang nag-angat ng ulo si Amara. Paos na ang kanyang boses. Ginoong Escudero. Salamat. Maaari na po kayong bumalik. Sigurado akong marami pa kayong kailangang asikasuhin. Bababa na lang po ako maya-maya. Ibinaling ni Maxwell ang tingin sa kanya. Namamaga ang mga mata nito at namumula ang mukha dahil sa matinding pag-iyak. Wala na ang karaniwan nitong maingat na maskara. Hubad at lantad ang sakit na pilit nitong itinatago. Sabay tayong bababa, walang emosyon niyang sabi. Ayokong tumalon ka mula sa gusaling ito. Napakurap si Amara at bahagyang natigilan sa diretsahan niyang sinabi, lalo na't walang kahit katiting na biro sa tono nito. Kung maayos na ang pakiramdam mo, bumalik ka na sa trabaho, dagdag niya habang tumutungo sa elevator. Ayokong naaapektuhan ng mga personal na problema ang konsentrasyon mo.
Pinindot niya ang buton ng maingat at kontrolado ang bawat kilos, na para bang walang mabigat na nangyari, ilang sandali lamang ang nakalipas. Nanatiling nakatayo si Amara sa kinatatayuan niya, sandaling nakatitig sa likod ni Maxwell. Nang bumukas ang pinto ng elevator, agad na pumasok si Maxwell nang hindi man lamang lumilingon. Kailangan pa ba kitang kalagkarin papasok? Malamig at hindi mabasang tanong niya. Mariing napabuga ng hangin si Amara bago sumunod. Dumiretso siya sa pinakadulong sulok ng elevator, inilalayo ang sarili rito hanggat maaari. Nakatitig siya sa refleksyon ni Maxwell sa makintab na bakal ng elevator, habang mapait na sumagi sa isip niya, akala ko naging mabait siya. Pero mukhang ganoon pa rin siya, kaya bang gaya ng dati. Walang sinabi si Maxwell. Ngunit sa pamamagitan ng mga salaming dingding ng elevator, tahimik niya itong inoobserbahan. Ang bawat galaw ng tindig nito at bawat emosyong akala ni Amara ay matagumpay niyang naitago. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang maguguluhan si Amara sa pabago-bagong pagtrato ni Maxwell habang unti-unti nitong nalalaman ang mga sugat at lihim na pilit niyang itinatago. Samantala, isang hindi inaasahang pangyayari ang maglalapit sa kanila ng higit kaysa sa inaakala nilang dalawa. Kaya abangan natin